Okay. Sa magandang pinagpalang araw po ng Sabado sa bawat sa atin. Alas 5:03 na po ng hapon. Araw po ng Sabado, November 29, last Saturday of the month of November for the year 2025. Napakabilis po ng panahon na parang kailan lang. Ano po? Sabi ko nga, iniisip ko nga ng mga nakaraang araw na parang wala man akong nagawa sa loob ng isang taon na nagdaan. Po, talaga napakabilis po ng pag-usad ng mga araw, buwan. Salamat sa Panginoon. Okay. Mga wag po tayo magpasimula sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Nais ko po munang batiin yung mga kapatid po natin, mga kaibigan, mga kakilala na patuloy po na nakikinig, nanonood po dito po sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Dito po sa Pilipinas, yung po mga frequency natin ay napakarami na magmula sa Apari hanggang Hulo. Ika nga, buong Pilipinas po, ito po ay naaabot po ng ating programa doon po sa mga nakikinig sa sa mga radyo at yung mga mayroon pong mga cellphone, nakakapanood din po sila. Yung po sa mga radyo, siyempre nakakapakinig po sila. Salamat po sa Diyos sa ganitong mga teknolohiya na bagaman hindi po tayo nakakarating doon sa mga lugar na yon, subalit ang mga salita ng Diyos ay nakakaabot po sa kanila sa pamamagitan po ng social media. Purihin po ang Diyos sa ganitong mga teknolohiya. Okay. Ganun po, binabati ko po muli. Ang mga kapatid po natin, mga kaibigan, mga kakilala doon po sa Bank of Florida, Mabalacat. They are celebrating their 61st year anniversary. Bank of Florida, Mabalacat. Yung pong pinakamagandang teller ng Bank of Florida, Mabalacat, si Bell. Tapos po, ang kanyang mga kasamahan, si Mutya, si Ma'am Rina, si Ma'am Roxanne, si Sir Louie. Tapos po, hindi po natin nakakalimutan yung nanay po ni Bell na siya po ay nakikinig sa mga oras na ito. Nanay, kumusta po kayo? Magandang hapon po sa inyo. Okay. Ngayon po, ilapit po natin, dulog po natin sa panalangin ang ating mga kaibigan, makakilala. Ano po ninyo, yung pong tatay ni Pastor Jeff Vinson dito po sa may Herona ay na-post po ni Pastor Jeff ng isang araw na siya po ay nandoon naka-confine. Nais ko po na sama-sama po nating idulog sa panalangin ang kanyang dagliang kagalingan at mabilis na pag-recover sa kanyang karamdaman. Mga kaibigan, mga kakilala po natin na mayroong mga karamdaman, banggitin po ninyo ang kanilang mga pangalan habang tayo po ay nananalangin. Tapos po idadalangin din po natin yung mga na-interview na para po sa kanilang mga trabaho, yung mga nag-exam at mayroon po pong mga kakaharapin ng mga interview, mga exams sa mga darating na araw. Okay. Tayo pong lahat ay sumandaling dumanahing sa ating Diyos. Panginoon, kami po, o Diyos, ay muli lumalapit sa iyong napakadakilang pangalan, O Ama. Minsan pa po kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sa isang araw naman po na idinagdag mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Subalit Ama, sa mga oras pong ito, meron po kaming itinataas ang dakilang pangalan, ang magulang po ni Pastor Jeff Vinson dito po sa may Herona. Mayroon po siyang karamdaman. Ama, ang tanging may tutulong po namin sa kanya ay itaas po siya sa panalangin sa iyong harapan, O Diyos. Ama, we pray for complete healing, fast recovery, O God. Provide their needs financially, O God. Yung mga gamot na kailangan po niya, O Diyos, mai-provide po ito para sa kanyang mabilis na kagalingan, kalakasan, kalusugan po ng pangangatawan. Ganon din po, Ama, kami po ay dumadalangin. Tinataas po sa iyo, O Diyos, ang kumpletong kagalingan po ng aming apo na si Hana Camille Dabu na nandun po sa Pennsylvania. Siya po, O Diyos, ay nagkaroon ng flu. Nagkaroon po siya ng trangkaso.
Ama, salamat po sa kanyang kagalingan, O God. Lord, purihin ka. Ganun din po ang aming apo na si Hannah, si Kate, O God. Lord, we pray for her, O God, na siya po, O Diyos, ay huwag magkasakit, huwag magkaroon ng karamdaman, O God. Yes, Father God. Ganun din po, tinatas ko po sa dakilang pangalan. Ang kanilang mga magulang, si Ed, si Julian, O God. Yes, Father God, in Jesus' name. I pray for complete healing po para sa aming mga apo. Guidance and protection po para sa kanilang mga magulang, si Ed at saka kay Julian, O God. Ganun din po, Ama. Tinataas po sa dakilang pangalan, O God. Ang iyong anak, ang iyong lingkod, Panginoon, si Pastora Joyce, siya po ay bumiyahe papunta po sa Pennsylvania upang dalawin po ang aming punong pastor, ang kanyang mga magulang, si Bishop J.S. Candelaria, O God, at si Mami Penny. Lord, dinadalain po namin ang kalakasan, kalusugan ng pangatawan ni Pastora Joyce, ni Bishop Jesse at saka ni Mami Penny, O God. Lord, ikaw po ang magbigay sa kanila ng malusog, malakas na pangangatawan, O God. Ganon din po, Ama, tinataas po sa ng pangalan ang aming anak na si Jane, O God, na nagkaroon po ng interview last week, O God. Lord, ikaw po, O Diyos, ang aming inaasahan. Ikaw po, O Diyos, ang aming pinapanalagan. Sa iyo kami nananalig, O Diyos. Sa iyo kami nangahawakan, Panginoon. Ama, ang result po ng kanyang pag-apply doon sa trabaho, ang kanyang interview, O God. Lord, sa iyo pong mga kamay, nakasalalay ito, O God. Lord, we pray for favor, O God. Favor mo para sa kanya. Sa aming anak na si Jane, kasama na rin po ang kanyang mga anak, si Princess Gabriel at saka si Josiah Franco. Yes, Father God, in Jesus' name. Ganon din po, Ama, tinatas po sa dakilang pangalan, God. Ang pangangaral po na yung banal na salita. Ama, ikaw po ang siyang kumilos, ikaw po, O Diyos, ang siyang magsalita para sa akin. Ako po, O Diyos, ay hamak na manggagawa mo lang. Isang hamak na tagasulong. Hindi ko po alam ito, hindi ko po kaya ito, God. Kaya nga po, O Diyos, dumadalayin po ako. Natulungan mo po ako. Patnubayan po ako. Ilagay mo sa aking mga labi ang eksaktong salita, kataga, Panginoon, na kailangan po na aking mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa gawain ito, God. Yes, Father God. Mga papurihan ka, mga parangalan ka, maitaas ang iyong pangalan, O God. Sa iyo po, O Diyos, ang kadakilaan. Ama, ikaw po ang makita, ikaw po ang marinig. Ito po, Diyos, ang aking panalangin. Sa pangalan po, O Diyos, na iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay. Kaibigan ko, mga kapatid, ang mensahe po na dinadala po ng ating Panginoon ngayon ay ito po ang ika-4 po sa series na ating inaaral, yung The Holy Spirit. Ito po ang ika-4 sa mga series na ito. Yung pong yung pong una sa ating pag-aaral ng patungkol sa Holy Spirit ay yung The Holy Spirit series number 1 is 3-in-1, the collaboration. 3-in-1, the collaboration. Yung pong sabi ng Panginoon, I myself, I will find my sheep. Yung pong the collaboration, kasi po, ang po nito, yung doon po sa Old Testament, ang kumikilos po, ang ating po nakikita doon, ang main character doon, ay ang Diyos, the Jehovah, Yahweh, Elohim. Siya po ang doon, siya po ang kumikilos, siya po ang nagsasalita, siya po ang nakikita, nakakausap po ng mga lingkod niya, ng mga Israelita, lalo na. Yung po ang 3-in-1, the collaboration, I myself will find my sheep. Yung pong siya mismo ang maghanap sa kanyang mga sa kanyang bayan. Tapos po ang part 2 noon, the Holy Spirit, part 2. 3-in-1, the collaboration, we are called and commanded. Yung pong scripture noon ay yung magmula po sa Genesis hanggang sa Revelation. We are called and commanded
nung po sa umpisa, si Abraham ay tinawag ng Panginoon na at kinausap siya na siya po ay magiging ama ng maraming bansa. Pero sabi po ni Abraham, wala man po akong anak. Paano ako magiging ama ng maraming bansa? No, sabi po ni Yahweh, ng Diyos, ay magkakaroon ka ng anak. So ang nito, Abraham was called by God. Siya po ay binigyan niya ng anak sa pangalan po ni Isaac. Ang Diyos mismo ang siyang nagbigay ng pangalan ito, Isaac. Pero nung si Isaac, siya po ay nasa edad na po ng mga binatilyo na. Siguro binatilyo na po yan. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, doon po sa chapter 21 po ng Genesis, sabi niya, pumunta ka rito, ihandog mo ang iyong anak bilang hain na susunugin, sabi ng Diyos sa kanya. Alam po ninyo, hindi man lang nagtanong si Abraham na sabihin sa Diyos, sabi mo, Diyos, magiging ama ako ng maraming bansa. Bakit ngayon pinapahandog mo sa akin ang aking anak na susunugin ko siya? So mamamatay siya. Hindi po ginawa ni Abraham yun. Basta sumunod siya. He was called by God to offer his only son, Isaac, as a burnt offering. So sumunod po siya. He was called by God and he was commanded to offer. Ginawa po niya yun. But God, hindi po niya ipinatuloy ito. Sabi po sa kanya, sukat na. Sabi po ng Espiritu ng Diyos, Anghel ng Diyos, sukat na, huwag mong saktan ang bata. Nakita ng Diyos, nakita ng Yahweh, na magtatapat ka sa paglilingkod sa Kanya. So yun po part 2. We are called and commanded. Yung po part 3, the Holy Spirit, series number 3. 3-in-1, the collaboration. The promise, the coming of the Holy Spirit. Ito po ay ang ipinangako po sinabi po ng ating Panginoong Kristo doon po sa John chapter 16 verse 17. Sa aking pag-alis ay susuguin ko ang Santong Espiritu. Siya ang inyong magiging tagatulong, siya ang magiging tagapagturo, siya ang inyong taga-aliw. Yun po ang the coming of the Holy Spirit. The promise of the coming of the Holy Spirit. So, number 4. Okay. Number 4, the Holy Spirit. Subtitle na, why do we need the Holy Spirit? The Holy Spirit, number 4, sa series natin. Subtitle na, why do we need the Holy Spirit? That is the collaboration, 3-in-1, the collaboration. Why do we need the Holy Spirit? Okay. Ang Holy Spirit po, hindi na po bago sa atin. Hindi po ito isang imahinasyon sa atin ng mga ang tawag dito? Ito pong hindi po bago sa atin to, sapagkat ang Santong Espiritu po ay from the eternity past ay nandoon na ang Holy Spirit. Doon po sa doon pa lang po sa creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ibig sabihin, wala pa yung heaven noon, wala pa yung earth, wala pang mundo, wala pa ang daigdig. Pero dun sa dulo, sa kasunod na in the beginning, God created the heavens and the earth. It is without form. And darkness was all around it. And the Spirit of God is hovering above the face of the waters. So bago pa po yung paglikha sa mundo, sa daigdig, nandiyan na po ang Holy Spirit. So hindi na po siya bago. Kumbaga, doon sa eternity past, doon sa walang pasimula, doon sa walang time na na hindi po maipaliwanag, nandiyan na po ang Holy Spirit. Hindi na po siya bago. The Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity. He is the third person of the Trinity. Dito po sa basahin po natin dito sa aklat po ni San Mateo. Matthew chapter 3 verse 16.
Mateo, Kabanatang 3, Talatang 16, na ang Santong Espiritu ay hindi po bago. Na ang Santong Espiritu is the third person of the Trinity. Matthew chapter 3 verse 16, ganito po ang sinasabi. Okay. Ang ano po nito, ang background po ng kwento na ito, ng talata dito ay yung nung ang ating Panginoon Jesucristo ay ibaptize siya o bautismuhan po siya ni Juan Bautista doon sa Ilog Jordan. Ano po? Okay. Basahin ko na po dito sa verse 14. Matthew chapter 3 verse 14 hanggang verse 16. And John tried to prevent him, saying, I needed to be baptized by you. Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon kay Juan Bautista, nandito ako upang magpabautismo sa iyo. Ang sabi po ni Juan Bautista, sabi niya, ako dapat na magpabautismo sa iyo, hindi ikaw ang dapat na magpabautismo sa akin. Yun po ang sinasabi dito. Okay, verse 14, ulitin ko po. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you. And are you coming to me? Verse 15, but Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. So, dito po ay makikita po natin, no po, Matthew chapter 3 verse 16. Nakita po, nung matapos na mabautismuhan ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay umahon sa tubig at nabuksan ang langit. At nakita na bumaba ang Santong Espiritu at ito ay dumabo sa ating Panginoon sa anyo ng isang kalapati. So, ang Santong Espiritu po ay hindi po siya bago at siya po ang third person ng Trinity. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Ito po. Okay. So, ang ano po, ay, thank you. Ano po, tumba yung mga gamit dito. Okay. Salamat sa Panginoon. So, ang ano po natin dito ay gano'n na tayo po ay talaga namang ang Santong Espiritu, siya po ang pangatlong persona ng Trinidad. Okay. Yun po ang una. Pangalawa, ang tanong po natin ay, why do we need, yung po title natin ay, why do we need the Holy Spirit? We need the Holy Spirit because the Holy Spirit is the third person of the Holy Spirit. Now, kung natatandaan po natin, doon po sa doon sa ating mga napag-aralan, no po, without the Holy Spirit, ang sabi nga po doon sa John chapter 16 verse 7, no po, ito po yung natin, ito po yung scripture natin. John chapter 16 verse 7, ganito po ang sinasabi. Okay. John chapter 16 verse 7. Nung pong papaalis na po ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay babalik na sa langit. At sabi po niya, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Ano po? Ang sabi po rito, why do we need the Holy Spirit? Kasi po, ito po ang magiging helper natin. Ito po ang ating tagatulong. Ano po? Ang sabi nga po dito ng ating Panginoong Jesucristo, kung susundan natin lahat dito, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ano po? Sabi po niya ay, kung thank you, Lord.
Marami pa sana akong gusto sabihin sa inyo, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ano po? Subalit, hindi ko pa masasabi ngayon sapagkat hindi pa kayo handa. Ayun po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ano po? Okay. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Ngayon po, siya po ang tagatulong natin. Siya po ang ating taga-aliw. Siya po ang ating magpapaliwanag sa lahat ng mga naituro na ipahayag po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ang sabi nga po ng okay. Praise the Lord God. Praise you God. Meron pong espiritong may pigil sa akin sa mga oras na ito. Okay, Lord God. Thank you, Lord. Okay. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. Ito po ay nakita, nabasa natin dito sa aklat po ni San Mateo, Kabanatang 3, talatang 16, na nang siya po, ng ating Panginoong Kristo, siya po ay matapos ng babautismuhan ni Juan Bautista, siya po ay mahon sa tubig, at nakitang nabuksan po ang langit, at bumaba ang Santong Espiritu sa pamamagitan ng anyo ng isang kalapati, at ito ay dumapo sa ating Panginoong Kristo. Yun po ang third person ng Trinity, the Holy Spirit. Okay. Number 2, why do we need the Holy Spirit? We need the Holy Spirit because it will guide us. Ano po? It will guide us into all the truth. Dito po sa ating pag-aaral na ito, ano po alam po ninyo? Maski na po ang gawin natin na pag-aaral, ano po? Maski na po anong gawin natin na pagbabasa sa salita ng Diyos, kung ito po ay hindi po sasang-ayunan o kung hindi po tayo gagabayan ng Santong Espiritu, hindi po natin mapag-uunawa ang bagay na ito. Sinasabi ko po sa inyo, ano po? Sapagkat ang mga salita po na nakatala dito sa Biblia, ito po ay mga espiritual na bagay. Yung po nga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo po, na ang sabi po niya sa kanyang pangangaral na marami po ang hindi nakakaunawa, hindi po tumatanggap sa kanyang mga sinasabi na siya po ang Mesiyas, na siya po ang anak ng Diyos, na siya po ay mamamatay, papatayin, na siya po ay papatayin at sa pangatlong araw siya po ay muling babangon. Hindi po yan makuha maging ng kanyang mga alagad. Yung mga tao, so doon pa lang sa umpisa, bago pa po mangyari ang mga bagay na ito po ay pinauna na ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po yan maunawaan ng mga alagad at ng mga tao, ng mga mananampalataya, ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pero at ganun din po rin po, nung ang ating Panginoong Jesucristo, ay nandito sa lupa, ginamit po niya ang lahat ng kanyang impluensya, lahat po ng kanyang karunungan, lahat ng kanyang kaalaman, lahat po ay ginamit niya sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapagaling sa mga may karamdaman, sa kanyang pagpapakain sa maraming mga tao sa pamamagitan po ng kaunting tinapay at ng mga isda. Pero ang lahat po ng yan ay hindi po yan naunawaan ng mga tao. Hindi po nila nakuha. Kumbaga, hindi po nila naunawaan ng todo. Ano ba itong mga pinagagawa ng taong ito? Hindi po nila kukuha ang bagay na yun. Hindi po nila maunawaan paano nangyari na yung mga 5,000 na tao ay napakain sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay at ng ilang maliliit na isda. Yung pong ano na yan eh. Ano po? Yung pong Okay. Pero, ganun din po sa kanyang mga pangangaral. 3 taon pong nangaral ang ating Panginoon Jesucristo. Pero isa man, wala pong na-convict. Not even one. Wala pong nagka-convict sa kanilang mga kasalanan. Nagsabi na, how can I be saved? Basahin po ninyo pa ulit-ulit ang Biblia.
Wala po kayong mababasa dyan na isa man ay nagsabi sa kanya na, Panginoon, papaano ako maliligtas? Maging mga apostol, mga alagad, hindi man lang nila nasabi ito, paano kami maliligtas? Ang sabi nga ni Tomas Panginoon, paano ka namin mapupuntahan? Hindi namin alam ang daan kung paano kami pupunta doon sa iyong pupuntahan lugar. Hindi po nila maunawaan yun. Pero ang lahat ng ito ay ipinaunawa ng Santong Espiritu nang ito ay dumating na. Ang Santong Espiritu po ay dumating lang nung sabihin ng ating Panginoong Kristo na receive the Holy Spirit. Nandoon po sa John chapter 20 verse 22. Doon pa lamang po dumating ang Santong Espiritu. Pero doon po sa aklat po ng mga gawa, doon po nagkaroon ng manifestasyon na ang Santong Espiritu ay kumikilos na sa mga anak ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga apostol, sa mga nagtatapat, sa mga umaasa, nananalig, naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sabi, pansinin po ninyo, noong ang ating Panginoong Kristo ay siyang nangangaral, not even one, sabi nga not even one was convicted of their sin na nagsabi na, how could I be saved? No, not even one. Wala po. Pero nung siya po, ng ating Panginoong Kristo ay wala na. Bumalik na siya sa langit. Naiwan ang kanyang mga alagad, sinugo ang Santong Espiritu. Nung mangaral, itong si Pedro, isang mangingisda, isang hamak na mangingisda, nung siya ay mangaral, 3,000 kaagad ang nadagdag. At 3,000 agad na nagsabi, paano kami maliligtas? They are convicted of their sins. Yung 3,000 na yun. Why? Because of the Holy Spirit. Hindi po si Pedro ang may kagagawa niyan, kundi po ang Santong Espiritu ang siya nagpaunawa doon sa mga tao na nakinig ng mga pangangaral, mga pagpapahayag ng mga alagad. Na-convict po sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya nagsabi sila, how can we be saved? 3,000 agad-agad ang nadagdag dun sa church. Tapos po ng ilang araw, naging 5,000 na. Nung mga sumunod na araw, padami. Why? Because the Holy Spirit is the guide. Because the Holy Spirit is our teacher. Because the Holy Spirit has taught them, convicted them. The Holy Spirit will convict. The Holy Spirit will teach. The Holy Spirit will guide yung mga tao na umaasa, nananalig, naniniwala sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang katotohanan. Amen. Amen. Thank you, Lord God. Ano pa po ang kasunod? Why do we need the Holy Spirit? Alam po ninyo sa buhay po ng mga alagad? Ano po kay Pedro? Si Pedro po ang talagang dito sa doon po sa Acts chapter 16. Nung po itong si Pedro at saka itong si Juan. Itong si Pedro at saka itong si Silas. Ano po? Sila po ay kinulong, sila po ay nuli. Bakit? Kasi po sila po ay nangangaral patungkol po sa kaligtasan, patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Sila po ay pinahuli ng mga Saduceo at ng mga Pariseo. Sila po ay kinulong doon sa pinakakaloob-looban po ng kulungan doon. Si Pedro po at saka ito si Silas, nung pagdating po ng gabi, sila po ay nananalangin. They prayed, they sang, nananalangin sila at umaawit ng papuring awit para sa Diyos. Ano po ang nangyari? Sila po ay nakakulong. Bigla po nagkaroon ng malakas na lindol. Nayanig ang buong kulungan. Ang kanilang mga tanikala ay biglang nakalas. Natanggal ang mga tanikala. Ano po? Nabuksan ang mga pintuan.
Kumbaga, nakawala ang lahat ng mga nakakulong. Nagiginig po ng mga panalangin at ng mga awitin ang mga nakakulong at ang mga jailer o yung mga gwardya. Nung yumanig ang kulungan, natakot yung mga gwardya. Bakit? Sapagkat nakita nila bukas lahat ang mga pintuan. Sabi nga nung isang gwardya, ang ginawa nga ng isang gwardya, kumuha siya ng patalim at siya ay magpapakamatay na. Ang sabi ni Pedro, huwag mong gagawin niyan, huwag mo ituloy sapagkat nandito kami. Kumuha ng ilaw ang security guard, ang bantay. Tinignan niya sila at sila ay kanyang inilabas. Ano po ang ginawa nung sundalo o nung Guardia Civil? Ang sabi niya, paano kami maliligtas? How can I be saved? Hindi po nangaral itong si Pedro at itong si Silas. Ano po ang pinakita dito? God or the Holy Spirit will shake you and free you from prison. Yun po ang pangalawa. Why do we need the Holy Spirit? Because the Holy Spirit will shake us and free us from our prison. Marami pong akala natin kasi pag sinabing prison, doon lang sa kulungan, doon lang nandun sa loob ng swelda. Hindi po. Yung po sinasabi na prison, minsan nandiyan yung prison ng mga masamang bisyo, masamang ugali, masamang salita, masamang mga kilos at masamang gawa. Yun po ang prison sa ngayon. Hindi lang po yung kulungan na nandiyan, na kung saan nandun ka sa loob na mayroong mga rehas, mayroong mga bakal. No. Ang Santong Espiritu po ang siyang magpapalaya sa atin dito. Ang Santong Espiritu po ang siyang maglalabas sa atin sa mga ito, sa mga masamang bisyo, sa mga masamang gawa, sa masamang bagay na hindi po na giging kalugod-lugod sa Diyos. Why we need the Holy Spirit? Because the Holy Spirit will free us from our personal prison. Minsan sarili natin, hindi natin makaya ng malabanan Sarili natin, minsan nag-aaway tayo. Kinakaaway natin yung sarili natin. But the Holy Spirit, with the Holy Spirit. Ano? Okay. Palalayan tayo ng Santong Espiritu. Ano pa po ang isang pinapakita dito? Okay. God do not need our preaching. Yes. Tingnan po ninyo dito sa Acts chapter 16, God do not need our preaching. He need those songs and prayers praising God. Yun ang gusto ng Diyos, yung purihin siya, sambahin siya, dakilain siya, itaas siya, parangalan siya. Hindi siya mababasa ba natin dito na kinausap niya yung mga jailer na ganito ang gagawin mo para ikaw ay maligtas. Ang Panginoong Jesucristo, kailangan tanggapin mo siya upang ikaw ay maligtas. No! Peter and Silas did not do that. They just sang, they just prayed. And the Holy Spirit convicts those jailer. Kailangan pa po ba na mayanig ang bahay natin? Kailangan pa po ba na magkaroon ng malakas na earthquake? Bago po tayo magsabi na, paano ako maliligtas? How can I be saved? Kasama ng aking sambahayan. Ito po nga nangyari na ito. Yung jailer, ang sabi ni Pedro sa kanya, manampalataya ka. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. That is how. Napakadali po. Ano pa po ang Ano pa po ang Why do we need the Holy Spirit? Dito po sa Ephesians chapter 1. Okay? Ephesians chapter 1 verse 14. Alam po ninyo, ito mga na ito napaka ganda po ng mga ganito. Ephesians chapter 1 verse 14. Babasahin ko po siya. Ephesians sa English po. Babasahin ko po siya sa English. Okay. In Him you also trusted. Po? Ang nagsasalita po dito ay si Apostol Pablo. Sulat po ito ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Epesos. Sabi niya, in Him you also trusted after you heard the word of truth.
kayo man ay nanampalataya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, the gospel of the salvation, ang ebanghelyo ng kaligtasan, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Bakit po kailangan natin ang Holy Spirit? You are sealed of the Holy Spirit. Tapos po dito sa verse 14, who is the guarantee of our inheritance. Unang-una po, ang Holy Spirit, ito po ang ating selyo. Ito po ang tatak natin na ibinigay ng Diyos sa atin. Pag sinabi pong selyo, natatandaan ko po nung mga panahon na hindi ko alam kung meron pa ganyan. Pag nagpapadala po ng sulat, mayroong yang selyo. Hindi yan makakarating dun sa lugar na patutunguhan kung wala po yang selyo. Ano po? Kailangan mayroong selyo. Kasi makikita na yan ay legal. Yan ay totoo. Kaya sa atin po, na mga mananampalataya, pag nung tanggapin natin ang ating Panginoon Hesus Kristo bilang Diyos Panginoon ng ating mga buhay, right on that same hour of the day na tinanggap natin ang Kristo, nandoon na po ang tatak ng Santong Espiritu sa atin. We are being sealed. Ano po ang selyo? Ano po ang tanda niyan? Ano po ibig sabihin niyan? We are being sealed of God's ownership. Tayo po ay sa Diyos. Ano po? Ang sabi po nito who is the guarantee? You are sealed with the Holy Spirit of promise. Ito po ang selyo ng Santong Espiritu na ipinangako ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Pag-aari po tayo ng Diyos. Hindi po tayo pag-aari ng kung sino man. Kaya po tayo ay binigyan ng tatak. That is why we need the Holy Spirit. The Holy Spirit is our seal of ownership. We belong to God pag tayo po ay may tatak ng Holy Spirit. Ano pa po? Why do we need the Holy Spirit? Verse 14. Who is the guarantee of our inheritance? Ito po ang garantiyan na tayo po ay mayroon. Pambihira. Napakasarap po nito. Ito po yung ito po yung mga advanced blessing ng ating Diyos. Ito po yung sinasabi na, thank you, Lord. Yung pong, the Holy Spirit is the guarantee of our blessing. Ano po yung blessing natin? Ito po yung buhay na walang hanggan. Dito pa lamang po ay tinatakan na tayo ng Diyos bilang garantiya na tayo ay pupunta doon sa langit. Mayroon na tayo, kumbaga, yan ang visa natin. Hindi ka makakarating sa ibang bansa kung wala kang passport at wala kang visa. Sa Panginoon, hindi ka makakarating sa Kanya kung wala kang garantiya ng Santong Espiritu. If you are not sealed with the Holy Spirit, you will not reach heaven. Yan po ang guarantee ng Diyos sa atin. Yan po ang garantiya ng Diyos sa atin. Tinatakan tayo ng Santong Espiritu. Ano pa po yung Why do we need the Holy Spirit? 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Ganito po ang sinasabi. Bakit kailangan po natin ang Santong Espiritu? Why do we need the Holy Spirit? My friend, ito po yung mga sinasabi ng Biblia. Nararamdaman po ba ninyo yung mga sinasabi ko? Nakukuha po ba ninyo ang mga sinasabi ko patungkol po sa Santong Espiritu, kung gaano kabuti ka ang Diyos sa atin? Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Now, He who has prepared for us this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee. Ano po? Garantiya po sa atin. Ano po yung garantiya? Ang Santong Espiritu po na nasa atin ay garantiya na tayo po ay babaguhin ng Diyos. Ito pong katawan na ito
ito po ay mabubulok, bukas makalawa, mamamatay na po ito. Mabubulok na ito, babalik na po iyan sa lupa. Babalik na po ito sa alabok. Pero ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 5 verse 5, tayo po ay binigyan niya ng Santong Espiritu ng Diyos bilang katunayan na tayo po ay babaguhin niya. Ang katawang ito na nabubulok, papalitan po ng Diyos na hindi mabubulok, na mananatili hanggang sa walang hanggan. Ang katawang ito, hindi po ito ang siyang magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan ko, kailangan mo, kailangan nating lahat ang Santong Espiritu. Why do we need the Holy Spirit? Kung wala kang Holy Spirit, kung hindi mo kilala ang Holy Spirit, this body of yours, kasama kang mabubulok. Mapupunta ka sa impyerno. Wala kang pag-asa na babaguhin ka ng Diyos para doon sa buhay na walang hanggan. 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Inihanda ng Diyos ang buhay natin ito. Inihahanda tayo ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Kaya tayo po ay binigyan niya ng tatak ng kanyang Santong Espiritu. Bilang panghuli, ano pa po? Ano po? Dito pa rin po sa 2 Corinthians chapter 1 naman po, verse 22. 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Why do we need the Holy Spirit? Chapter 1 verse 22 po. Ganito po ang sinabi. Who also has sealed us and given us the Holy Spirit in our hearts. You came no more. Thank you, Lord. You also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Ano po yan na ano? Talaga pong sinigurado ng Diyos na yung ating selyo. Ano po? Yung pong tatak niya ay nandun sa ating puso. Hindi po tayo makukuha ng sino man. We belong to God. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng sino man. Hindi tayo pwedeng pakialaman. Doon nga po sa John chapter 10 verse 28, ang sabi niya, kung sino man ang nasa aking kamay, hindi ko siya bibitawan. Walang makakakuha sa akin, sapagkat ito ay pag-aari ko. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. God loved us so much. Pagkatapos na bigay ang kanyang bugtong na anak, ito ay mamatay doon sa krus para tayo ay tubusin. Isinugo niya ang Santong Espiritu. Why? Upang tayo po na mananalig, mananiwala at sasampalataya sa mga salita sa ating Panginoong Hesukristo ay matatakan po tayo. Maselyuhan po tayo ng katunayan na tayo po ay sa Diyos pag-aari niya, na tayo po ay babaguhin niya pagdating ng araw para po sa buhay na walang hanggan, na tayo po ay talaga namang hindi makukuha ng sino man sa kamay ng ating Diyos, sapagkat tayo po ay hawak ng Diyos, tayo po ay selyado, tayo po ay exclusive para sa Kanya. We are sealed by the Holy Spirit. As a guarantee. The Holy Spirit is our guarantee. Pag tayo po ay dumadalangin sa Diyos, pag tayo po ay lumalapit sa Diyos, hindi po tayo nakikita ng Diyos. Hindi po yung salita natin ang naririnig ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos ay yung tatak natin, yung pong selyo natin, nandito po yan sa ating noo. Nandito po yan sa ating noo. Ang nakikita ng Diyos, yung selyo na yan, anak ko ito. Anak ko yan. Hinirang ko yan. Pinili ko yan. Noon pa man. Bago ko palikhain ang mundo, hinirang ko na yan. Pinili ko na yan. I have chosen him. I have decided to be mine. Mag-aari po tayo ng Diyos. So kaibigan ko,
Pag tayo po ay nananalangin, pag tayo po ay lumalapit sa Diyos, huwag po natin isipin na tayo po nakikita ng Diyos. No! Ang nakikita ng Diyos sa atin ay yung tatak ng Kanyang Espiritu. Yung selyo ng pagmamayari niya tayo. Salamat po sa Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, thank you. Salamat po. Tayo po ay dumalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Ama, napakabuti mo po sa amin. Patuloy mo po kaming ginagabayan, patuloy mo po kaming pinapatnubayan, patuloy mo po kami, O Diyos, tinuturuan. Ama, salamat po. Yung kabutihan mo sa amin, O Diyos, hindi po namin kayang tumbasan, hindi po namin kayang, Panginoon, pantayan sa kahit salita lang pa, sa mga salita lamang, O Diyos, hindi po magiging sapat. Yung salitang salamat po, hindi po sapat yan, huwag. Yung tanaw namin ng utang na loob, O Diyos, hindi po sapat yan. Napakabuti mo po sa amin. Pagkatapos na Diyos na suguin mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak upang kami tubusin sa aming mga kasalanan hanggang sa siya ay mamatay doon sa krus sa bundok po ng Kalbaryo sa pagtigis na ng kanyang dugo, O Diyos, upang kami po ay matubos sa aming kasalanan. Salamat po, Ama. Diyos, pagkatapos po ng aming Panginoong Jesucristo, nandiyan naman po ang Santong Espiritu bilang tanda, bilang tatak po na kami po ay iyong pagmamayari. Salamat po, O Diyos, sa patuloy paggabay sa amin. Salamat po, O Diyos, sa patuloy mo pong pag-iingat sa amin, O God. Purihin ka, Ama. Diyos, ang tangi po namin masasabi ay magtatapat kami, O Diyos. Maglilingkod kami. Magpapatuloy kami sa amin lakad, Panginoon, patuloy na mabigyan kakarangalan, kapurihan. Ama, ipapahayag po namin ang iyong mga kabutihan, ipapahayag po namin, O Diyos, ang iyong dakiling pag-ibig sa bawat isa amin, O God. Purihin ka, O Diyos, sa may dakilahin ka. Ama, mga kapatid ko po, mga kaibigan, mga kakilala, lahat po ng nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa gawain mong ito, O Diyos. Ama, itinataas ko po sila. Basbasan mo po sila, O Diyos, pagpalain mo po sila. Sila po na nandito, Ama, sa Pilipinas, O God, at maging sa iba't ibang dako ng mundong ito. Ama, napakarami po na yung mga anak na umaasa, nakikinig, sumusubaybay sa gawain ito, O God. Lord, kaya nga, Panginoon, tinataas ko po na ikaw po ang siyang patuloy na kikilos. Ikaw po ang siyang patuloy na magsasalta sa mga panahon na ako, O Diyos, ay nandito po sa harapan ng mikropono, O God. Ikaw po ang siyang makita, ikaw po ang marinig, O God. Ikaw po ang madama, ikaw po ang kanilang maranasan. Ang Santong Espiritu, Panginoon, ang siyang kumilos sa kanilang puso at damdamin. Mga purihan ka, mga parangalan ka, O Diyos. Ama, salamat po, O God. And din po, Panginoon, sa pansamantalang pag-iwahiwalay po namin, O Diyos, ikaw po rin po ang siyang kikilos, kagabay, papatnubay sa bawat sa amin. Ilayo mo po sa panganib ang bawat sa amin, O God. Sila po, O Diyos, na bibiyahe, ilayo mo sa mga aksidente, Panginoon. Ihatid mo po ng payapaligtas sa kanya-kanya mga tahanan, O God. Purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka, O Diyos. At Ama, sa susunod na Sabado, ito po ay araw na ng Disyembre. Ama, sasalubungin po namin ang kapanganakan ng iyong bugtong na anak. Purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Amen. Paalala po. Paalala po. Mga gawain po dito po sa lugar po natin ng Tarlac. Ano po? Una-una po. Okay. May gawain po dito sa San Manuel, Tarlac. Ano po? Sa Barangay San Manuel, sa CMI San Manuel District 4, Cantarilla. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Pineda Ronquillo. Tapos po, meron po silang mga gawain. Meron po silang mga gawain. Meron po silang mga Bible study sa ilang barangay na kanilang nabanggit. Meron po silang gawain doon po sa San Pascual. Meron po silang gawain sa San Jose, sa Kapanikian, sa San Manuel, sa Villa Bacolor, at sa Baling Kanaway. Praise God. Ganun po, meron din pong gawain dito sa may Herona. CEMI Herona, sa pangunguna naman po yan ni Pastor Jeffrey Vinson sa may Salapungan, Bagong Bayan.
CEMI Herona. Tapos po, dun sa malayo-layo, CEMI Akosilian, Kagumitan, Tuwaw, Cagayan Valley. Ang layo po, no? Sa panguna po ni Pastor Ariel Castillo. Samahan po ninyo sila sa kanilang panambahan. Tinitiyak ko po sa inyo na kayo po ay mapapagpala, maranasan po niyang presensya at kapangyarihan po ng Diyos. Maraming salamat po. Magandang araw sa bawat sa atin. Purihin ng Diyos. God bless us all. Amen. Amen. Thank you, Lord.